Ano pa ang hindi ko nagawa? Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga bagay hari?" Sumagot si Yeshua, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito. Dahil dito ako naparito sa sanglibutan upang bigyan patotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Tinanong ni Satanas at ng kanyang mga kampon ang mga katangian ng Diyos sa harap ng mga anghel at sa harap ng buong universo. Dito sa lupa, ilan sa atin ang nag-iisip na ang Elohim ay pag-ibig at siya ay nag, nag, nagmamalasakit sa atin. Ano ang magagawa ng Elohim upang mapawalang sala ang kanyang sarili? Paano niya makukumbinsi ang mga anghel at lahat ng iba pa nga niyang nilikha sa katapatan ng kanyang pagmamahal sa kanila? Ang pagtatagumpay ni Yeshua, ang kahulugan ng krus. Umaasa ako ng tamis at nakatanggap ako ng pait. Nagbigay ako ng pag-ibig at nakatanggap ng puot. Paghatol sa Diyos. Ang nanalo sa tunggalian. Ang pagtatagumpay ni Yeshua. Ang pagtatagumpay ay aking pagkakalaubang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Naninindigan si Satanas na ang katangian ng Elohim ay malupit. Ngunit ano ang katangian ni Satanas? Siya ay isang mandaraya. Siya ay mamamatay tao. Siya ay tagapag-akusa. Siya ay mang-aagaw. Dahil sa kanyang mga kasinungalingan, inalis niya ang kapangyarihan ni Adan sa lupa. Kaya siya ay naging prinsipe ng mundong ito. Ngunit dumating si Yeshua upang alisin ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang buhay, nagpatotoo si Yeshua sa katotohanan. Sa kanyang kamatayan ay nakamit niya ang tagumpay laban sa dyablo at pinakita ang pag-ibig at katarungan ng Elohim. Sa huli, lilipulin niya si Satanas, kamatayan at kasamaan. Salamat sa tagumpay ni Yeshua. Ang ating tagumpay ay natiyak din. Ang kahulugan ng cross. Pagkasamaan sa mga pamunuan ng mga kasang kapangyarihan, sila ay mga nilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Malinaw na pinapakita sa atin ng Colosas 2:13-15 ang gawain ni Yeshua sa krus. Binuhay kanya sa pagpapatawad sa lahat ng nating mga kasalanan. Sa anong batayan niya tayo pinatawad? Siya sa pagbabayad ng halaga ng ating kasalanan. Pinawi ang sulat kamay ng mga utos na laban sa atin at pinako ito sa cross. Kasabay nito, kanyang pinahayag sa publiko si Satanas at ang kanyang mga anghel na natalo sa pamamagitan ng cross. Sa mismong sandali na inakala ni Satanas na siya ay nagdulot ng mortal na sugat kay Yeshua sa sakong. Inilantad niya ang kanyang tunay na pagkatao sa sinukob. Ang mga anghel ay takot nang mapagtanto ang tunay na kahulugan at halaga ng kasalanan. Si Satanas ay sinira sa harap ng sansinukob at ang katangian ng Diyos ng Elohim ay napagtanggol. Hindi kailangan ng Elohim na gumamit ng panlilinlang. Siya ay palaging kumikilos ng may pag-ibig at katarungan upang makamit ang tagumpay.
Ano pa bang magagawa ko? Umasa ako ng tamis at natanggap ko ang pait. Ano pa nga ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ang 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 aking hinihintay na nagbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ibang ubas. Binigyan tayo ng Elohim ng kalayaan upang mahalin natin siya at tamasahin ang kanyang pagmamahal. Ngunit ano ang ginawa natin sa ating kalayaan? Pinapakita ng Isaias 5:1-7 ang mga inaasahan ng Elohim, ang kanyang mga pagsisikap na akitin tayo at ang mapait na tugon sa kanya. Isang tanong ang namumukod tangi sa talinghagang ito. Ano pa ang at maaaring gawin para sa aking ubasan na hindi ko nagawa dito? Ginawa ng Diyos Elohim ang lahat ng posible maliban sa isang bagay. Pilitin tayong tanggapin siya. Kaya may isang paanyayan, hinahatulan nyo ngayon ako at ang aking ubasan. Talagang karapat dapat tayong bunutin, ngunit salamat kay Yeshua, nagkaroon tayo ng pagkakataon tumigil sa pagiging mabahong ubas at mamunga ng para sa buhay na walang hanggan. Paano natin gagamitin ang iyong kakayahang pumili? Ano ang magiging pasyan mo? Nagbigay ako ng pag-ibig at nakatanggap ng puot. Dapat nang makita ng mga magsasaka, ang anak ay nag-usapan sila, ito ang tagapagmana, di kayo. Siya ay ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. Pinalawak ni Yeshua ang talinghaga ni Isaias na nagpapakita ng ugali ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Hindi lamang sila tumanggi na ibigay sa Panginoon kung ano ang nararapat sa kanya, ngunit kanilang inabuso at pinatay pa ang kanyang mga mensahero, ang mga propeta. Pagkatapos ng ikalawang pagtatangka, sinugo ng Elohim ang kanyang sariling anak, si Yeshua Messiah. Madalas tayong magreklamo tungkol sa ating mga pagdurusa o tungkol sa kasamaan na nagpapahirap sa mundo. Ngunit naisip ba natin ang pagdurusa ng Elohim? Ang Elohim ay paulit-ulit na tumatawag upang tayo ay bumalik sa Kanya. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang pinakamahalagang regalo, ang Kanyang sariling anak. Ano pa kaya ang kailangan niyang gawin? Ang kaganapan sa krus ay nagpapakita na ginawa ng Elohim ang lahat na maaaring gawin upang pahupain at alisin ang kasamaan, ngunit hindi sinisira ang pag-usbong ng tunay na pag-ibig. Ang pagtatanggol sa katangian ng Elohim. Paghatol sa Elohim. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Pinili ng Elohim na gawin malinaw na proseso ang kanyang paghatol sa makatuwid sa isang kahulugan. Pinapasa niya ang kanyang sarili sa paghatol ng kanyang mga nilalang. Nais niyang magtiwala ang lahat sa kanyang paghatol upang ang kasamaan ay mapugsa at hindi na muling umangon. Ang bawat isa ay dapat magtiwala sa perpektong katangian ng hukom. Unang yugto, ang hukom ng pag-iimbestiga sa harapan ng mga anghel at ang mga hindi nagkasalang mundo. Pinakita ng Elohim ang lahat ng kinakailangang ebidensya upang iligtas o hatulan ang mga makasalanan. Ikalawang yugto, ang paghatol sa milenyo. Susuruin ng mga tinubos ang ebidensyang ginamit sa paghatol na pag-imbestiga. Ikatlong yugto, ang huling paghatol. Nalaman ng masasama ang katibayan ng hatol sa kanila. Huling yugto, kinikilala ng lahat ang banal na katarungan. Upang sa pangalan ni Yeshua ay iluhod ang lahat ng tuhod na nangasa sa langit at nang nangasa sa ibabaw ng lupa at nang nangasa sa ilalim ng lupa.
Ang pamahalaan ng Elohim ay hindi gaya ng pinakikita ni Satanas. Hindi niya matatanggap ang isang parangal na hindi kusas at matalinong ibinibigay. Ang sapilitang pagpapasakop ay pigilan lamang sa tunay na pag-unlad ng isip o pagkatao. Gagawin nitong automaton ang tao. Hindi ganoon ang layunin ng lumikha. Inaanyayahan niya tayong ibigay ang sarili sa Kanya upang magawa niyang ang Kanyang kalooban sa atin. Nananatili sa atin ang pagpili kung tayo ay lalaya sa pagkaalipin sa kasalanan at makibahagi sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Elohim.